Grupong Gabriela ang mga sundalo at pulis ng umano'y pagbabanta ng panghahalay sa mga babaeng bakwit ng Marawi. Personal umanong nakausap ng Grupong Gabriela ang ilan sa mga babaeng ito. Pero mariing pinabulaanan ng PNP at AFP ang aligasyon at hinamon din nila ang Gabriela na maghain ng reklamo at magpakita ng ebidensya. Narito ang report. Sa gitna ng gulo sa Marawi City at sa ipinatupad ng martial law sa buong Mindanao, tila may mga sundalo at pulis di umano na nananamantala sa kanilang kapangyarihan, lalong-lalo na sa kababaihan. Isinawalat ito ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas noong nakaraang linggo sa isang forum sa Quezon City. Aniya, personal daw niyang narinig ang mga salaysay ng mga babaeng bakwit mula sa Marawi na di umano'y pinagbantaan ng mga sundalo at pulis na gagahasain. Dagdag pa ni Brosas, nakakaalarma raw ang mga kwentong tulad nito na nagsisilbing patunay daw na ang mga binibitawang pahayag ng Pangulo na gagamit sa pananamantala sa kababaihan sa Marawi. Matatanda ang noong Mayo, nagbitaw ng rape joke ang Pangulo sa mga sundalo nang bumisita siya sa Iligan City. The consequences of martial law and the ramifications of martial law, I and I alone would be responsible. Trabaho lang kayo. Bala. Ako na ang magpakulong sa inyo. Pag nagka-rape ka ng 3, aminin ko na akin yun. Ayon pa kay Brosas, nangangamba silang may mga nabiktima na ng rape, kaya't hinihikayat nila ang mga ito na lumabas at magsalita. Naghain na ang Makabayan Block ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang pinagdaraanan ng mga bakwit mula sa Marawi, kabilang na ang umano'y mga banta ng panggagahasa at umano'y pagharang sa mga relief goods para sa mga bakwit sa Kapitolyo. Ang PNP, hinamon ng Gabriela na maglabas ng ebidensya at maghain ng reklamo. Hindi raw kukonsintihin ng PNP ang mga miyembro nito sakaling gumawa ng kalokohan, pero handa silang protektahan ang mga ito kung tumutupad sa tungkulin. Para naman sa Department of National Defense, kapuna-puna ang motibo at kredibilidad ng ilang makakaliwa at ilan pang individual sa paglalabas ng balitang may mga babaeng Maranao na natatakot na baka sila'y gahasain ng mga sundalo. Nasa Marawi daw ang mga sundalo at pulis para tumupad sa tungkulin at para labanan ang mga terorista. Ipinunto rin ng DND ang tila pagbubulag-bulagan ng mga nagrereklamong grupo sa mga krimeng ginagawa ng CPP-NPA. Di naman naniniwala si Zia Lontong Adjong, Lanao del Sur 1st District Assemblyman sa aligasyon ng Grupong Gabriela. So far, I haven't met anybody, any soldier, joking about, raping Moro women or raping Maranao women. Ipinaliwanag din ni Adjong kung bakit hindi pinapayagan na makapasok ang mga relief goods sa Marawi para sa mga bakwit na nasa Kapitolyo ng lungsod. Since the concentration of the evacuees are in Iligan and Cagayan de Oro, it is more appropriate to send those donations in Iligan cities. Pero ang ilang babaeng Maranao, bagamat walang pahayag sa umunoy mga sundalong nagbabanta raw ng manggahasa, hindi raw ikinatuwa ang rape joke ng Pangulo. We respect the soldiers, we admire what they have been doing for our safety and security. However, we are from the conflict-affected areas and the lessons of the martial law before of 1972 still reverberates sa ating mga kababayan. Marami na po tayo ding naririnig na kwento, although ito naman ay hindi natin pa nababalidate. At takot ho sila sa martial law. Takot ho ang ating mga kababayan sa tinatawag nating MG, ISIS group. Ang ibang bakwit na nasa Iligan, sinasabing walang nagaganap doon na pang-aabuso ng militar, gaya ng sinasabi ng Makabayan Block. Hindi naman kasi sundalo sa atin yan, di ba? Oo. Mas maganda nga pag may sundalo kasi may tumulong sa atin. Napapagaan din yung loob ko na kahit pa paano naano ko na hindi pala kami dapat masyadong matakot kasi nandyan yung mga sundalo na magpoprotekta sa amin.